Brothers and sisters, nagyapunta sa ito ang mission empowerment. I hope na-embrace na nato ang ato ang pagka-missionary. No, nga wala lang ta ni anhi dinhi sa kalibutan, na wala lang o wala lang sad nagiluwas ka sa Ginoo nga para lang jud maluwas lang ka. Gibutangan ka og misyon sa Ginoo. No, og dili lang gibutangan ka og misyon, no, gamhan pa jud ka sa balaang espiritu. No, in Acts chapter 1 verse 8, no, ato mo ni ato ang anchor verse, gingon dinhi, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. And the purpose of the Holy Spirit empowerment is to make you a witness for Jesus, is to make you tell people about Jesus in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. No, mo ni gusto sa Ginoo i-embrace sa mga Kristohanon, kay mao ni siya ang ato ang Kristohanong kinabuhi igsoon, biblical Christianity. No, ang simbahan wala siya gimugna para lang magtapok-tapok lang, kundi naay mission, naay purpose ang Ginoo sa simbahan, o kana nga purpose, pag dili na siya ma-fulfill ang simbahan, maghinay-hinay og kamatay, igsoon. Maghinay-hinay og kamatay. Nga naman, kay kung wala na mission ang simbahan, kung wala na desire mangluwas og kalag, ang mga tao igsoon, unsa na ilang i-desire? Mga butang nga kalibutanhon na. So ang pagpanimbahon, dili na mission-oriented, kundi material-oriented na. Manang pag ang simbahan, padulungay na mamatay, igsoon, unsa na excitement sa mga tao, ana, pagwapuhay nagbag, pagwapuhay og biste, sinina, hinapay, pagwapuhay og sapatos, sakyanan, mauna na mo makita. Tapos pag musulod, kuyaway, no? Ang hitsura, ang mga bulawan, mauna yung emphasis, igsoon. Pag ang simbahan, wala na yung mission, o maghinahinay nagkamatay, no, mawala na ang gana sa church, nga mo reach out, mo share sa gospel, muluwas og kalag, magsigi na lang og pahambugay sila mga gamit, mga butang, mga na-achieve nila, mga secular nga butang, o magsigi na lang tapok-tapok, magsigi dulag basketball, volleyball. No? Magsigi na lang kunana, magsigi na lang fellowship. Ano naman? Wala naman. Wala naman sense of mission. But the spirituality is backsliding. The spirituality, igsoon nga supposedly pasaka ni tiurok naman. Mo man nitabo sa church. Sa una, nagsugod ang simbahan nga movement jud from the book of Acts. Movement, walay church, walay building, pero naay simbahan. Oh. Alsa baluta, bisag asa lang sila, kung asa makabinta ang gospel, didto sila. Pero niabot igsoon nga ang simbahan nahimo na siyang monument. Mo nang daghan kay dagko nga simbahan din sa Europe. Nga kuyo jud kay gigantic kayo, sila Michelangelo pa ang nag-design. Sa St. Peter's Basilica, kato mga simbahan dito sa Europe, even mga Protestant nga simbahan. Askang dagko Pero pag imong adtoon igsoon, wala nay membro. Dagko kayo ang simbahan igsoon, mas dako pa sa Esmar building. Simbahan dito. Ang lote, ang yuta, askang dako tag sobra libo ka ang square meters. Ang ato ang pangayos Ginoo Lord, una na tong pangayos Ginoo Lord, 1,000 square meters, Lord, maluoy ka. Murag imposible man. 500 na lang Lord, maluoy ka. Murag isod man gihapon. 400, 300, 200 na lang yun Lord ay naaba, wala man gihapon. Pirti na tong hangyo from 1,000, pero tanawa dito sa Europe, tanawa sa Amerika igsoon. Simbahan, kuya o kayo, dagko kayang uban, gihimo na lang plaza. Kay wala na yung mga membro. Maski pulo ka membro, wala na. Pero haskang dako ang simbahan. Nga naman, nahimo namang monument. Namatay naman ang simbahan. Nga naman, kay wala na yung sense of mission. Munang better, sa pananaw sa Ginoo, simbahan tuod ta, wala tay building, pero naman tay mission. Munang bisag asa ta mo adto, mamuhat ang Ginoo, di siya muundang o pamuhat igsoon. Amen? From Esmar to Royal Mandaya Hotel, mamuhat gihapon ang Ginoo. Amen? Amen. Basta natay sense of mission. Now, ang atong emphasize din ni igsoon is witnessing and telling people about Jesus in Samaria. No, na ato ang nahisgutan ng Jerusalem nga ato ang Jerusalem is our family. No, the important place or important people in our lives, and the Judea is our neighborhood. So we talk about how to reach out our neighbors as a salt and as a light.
And third is Samaria. So tanaw na to. What is Samaria? Samaria was both a region and a city that experienced many changes throughout biblical history. In Hebrew, the name Samaria means watch mountain. Mo na meaning anang Samaria nga word igsoon. Watch mountain or watch tower, which correlates with its hilly features. So ito kay bukid man siya, ya medyo uphill, so gitawag siya watch mountain. No, the place is referred to as the hill of Samaria in 1 Kings 16:24. The city of Samaria was located in central Israel, about 30 miles north of Jerusalem and about 6 miles northwest of Shechem. Now, pag taga Samaria ka, ang pangalan sa imo Samaritan, kung nagpuyo ka dito. A Samaritan in the Bible was a person from Samaria, a region north of Jerusalem. In Jesus' day, the Jewish people of Galilee and Judea shunned the Samaritans, viewing them as a mixed race who practice in an impure, half-pagan religion. Kung basahon nimo sa Old Testament igsoon, grabe gyud ang Samaria. Kay na-divide man ang Israel, ang Judah, tapos ang Samaria. No, kung tanaw nimo sa history sa Israel, grabe ka pagan, no? Grabe ka wicked ang Samaria igsoon. Didto sad nagikan si Ahab. O kana si Ahab, mao na siya ang bana ni Jezebel. Sikat kay na sila. Og didto si Ahab nagpatukod og templo ni Baal. No, unana ka wicked, unana ang history sa Samaria. Mao nang igsoon sa panahon ni Jesus, pag Samaritan ka, bawal ka musulod sa templo. Bawal ka musulod sa templo kay hugaw ka. Impure ka. Dili ka angayan kay Samaritan ka. Muna ang mga Samaritans, they worship God in Samaria, not in Jerusalem. Unana sila ka-discriminated. No? Unang, si Jesus gani na i-part sa Bible, sa diyang nag-ayos ang masakito, na ini-comment mga kritik niya, gitawag guys siya, you are a Samaritan and you have a demon inside of you. Kaya ang tanaw sa mga Hudiyo, ang mga Samaritan, demon-possessed. Unang na ay good Samaritan story si Jesus to emphasize nga naapay paglaom ang mga Samaritan mahimong maayo kaysa sa mga tao nga nag-claim nga maayo. No? So, sa time ni Jesus, unana, no, ang nahitabo sa Samaria, no, gisyan sila, gibawalan sila, bawal sila musulod sa Jerusalem. Even bawal ang mga Hudiyo musulod sa balay sa mga Samaritan, or even mukaon kauban sila, or even mugunit o gamit nga gigunitan na sa Samaritan. Unana ka grabe. Kung nainilingkod din sa bangko taga Samaritan, ang mga Hudiyo, pag nakabalo sila, di na sila mulingkod ng bangko. Kay defiled na, impure na. No? Okay, no? And then, so what is our Samaria? Kita, mo relate ta. Unsa man ang ato ang Samaria? No, the place or people that you do not like or you don't want to be with. Mga tao nga luwasunon igsuon, mga tao nga luwasunon ha. Ato ang hisgutan. Pastor, katong mga rebellious. Yeah, that's true. We don't like them. They are under discipline. No, tahan na si pastor ha. Apil ba ng mga rebellious anak? Ako dili, oy, Christian naman na sila. Di naman na sila luwasunon. Pangutan-an na sila. Mamatay mo karon, luwas mo, ingon man nagluwas. So wala na tay problema sa ilaha. In context, in Acts chapter 1 verse 8, no, the verse is talking about people who don't know Jesus yet. People who are so far away from God. But people that you don't like the most. No, mga tao nga di kaganahan. Una kay unana nga feeling, then God wants you to reach out that people, and that is your Samaria. So ang ako ang lesson title is all about evangelism beyond the border of prejudice. Evangelism beyond the border of prejudice. Ang ato ang goal igsoon, kay mapansin man na nimo, kani siyang prejudice igsoon, nayuban nga literally kabalo sila nga naa sila prejudice.
di ko ganahag badyaw, maingon ka si mga kaugalingon, di ko ganahag badyaw, di ko ganahag mga nani o nana, di ko ganahag mga mandaya, mato biatag royal mandaya. No? So, di ka ganahan mo simba dato, di ka ganahag mga mandaya, di po ka ganahag taga mga kaning taga Bohol gani. Saan na sila? Mga bulanon. Magsikag Panginoon siya, ija, aho kayo na sila. No, nakay mga ana nga mentality. For example, wala ka ana, pero deep inside, possible na gihapon kay prejudice. Nga naman, may balaan mo na si mong prayer, Ikson. May balaan mo na si mong prayer. Kinsa ang mga tao ngay mo ang ginaampo most of the time? Your family, right? No, yung mga neighbors, katong ganahan ka, di ba? Pero katong mga silingan yung mga di ka ganahan, murag agoy. Isura ampo no? Pag moampo ta Igsoon, ako na-realize sad ani kay kita mabasa man nato sa Biblia nga ang Ginoo, no, God loves the poor. So man pag mo pray ta Igsoon, di ba? Most of the time ato ang prayer, Lord, luwasa Lord, daghan kay Lord dinhi bukana na ana. Pero Igsoon, nakaampo ba ta nga luwason sad sa Ginoo ang mga dato? Naapil ba na sa to ang prayer list? Nga katong nagpuyo, Lord, sa Monterrey unta maluwas, na ba yung nag-ampo ana? Believe jud ko sa imong nag-ampo ka ana ba? Lord, katong nag-ampuyo sa Las Terrazas, Woodridge, Lord, luwasa sila Ginoo, maluoy ka. Matulog pa yung luha na yun, nana. Wala, no? Dili na to ma-admit nga naatay prejudice, pero based sa to ang prayer, naagid sa Igsoon. No, naagid tayo mga tao nga di kita compassionate para sa ilaha. Pero kailangan po nila kaluwasan, Igsoon. No? So we are learning, no? We are growing in compassion and reaching out people. And so God wants us, no, to be empowered, and God wants us to become His witness to everyone, including the people that we do not like. But they don't know the Lord, so they must know the Lord. So what is the meaning of prejudice? An unfavorable opinion or feeling formed beforehand or without knowledge, thought, or reason. Ang prejudice, Igsoon, unreasonable na siya. Masig wala sila nabuhat sa imuhang pamilya or sa imuhang race. No? Pero di lang jud ka ganahan. Mayroon lang jud ka feeling nimo, di lang jud ka ganahan. No? And then unreasonable feelings, opinions, or attitudes, especially of a hostile nature regarding an ethnic, racial, social, or religious group. No? Always unreasonable feelings. Kaya mga tao nga dili jud ka ganahan, pero luwasonon sila Igsoon, no? So pasabot na kay prejudice ana mga tawhana. No, di ka ganahan sa ilaha. Muiwas ka. Pero God, because our God, no, is God, and He wants us to reach out everybody. So, we have here a biblical example of prejudice. Do you know the story of Jonah, the prophet? That's the best example. Unsay story ni Jonah? Ato i-summarize. First, he was called to preach repentance to the city of Nineveh. Ang city of Nineveh, kalaban na siya sa Israel. Daghan po na sila gipamatay nga Israel. In that way, nahimong reasonable si Jonah, pero naagihapoy prejudice. Gitawag siya sa Ginoo nga mawali og paghinulsol, no, sa ilahang kalaban. And then, next, he ran away from God for he hated the people of Nineveh. Tungod kay di siya ganahan ato mga tawhana, maglagot siya. Maski wagod siya kaila didto. O siya kaila ba? Nga kuan jud kanang mata sa mata. Kalaban jud kayo, wa siya kaila ato mga tawhana Igsoon. Wa siya kaila didto. First time ganyan atong Nineveh. Pero maski wa pa siya kapatong sa Nineveh, hate na niya ang Nineveh. And then gihagit siya sa Ginoo, gitawag siya nga mosangyaw siya didto, tungod siyang kalagot ug tungod siyang prejudice. Wa siya nito sa Ginoo, ni sibat siya instead na mopadulong sa Nineveh, nato siya sa opposite direction. Next, he was swallowed by a very big fish for 3 days as a punishment from God. Tungod kay wa man siya nituman Igsoon, gilamoy siya isda ngas kang dakuha. Wa man giingon nga whale to, pero nasa drawing no whale. Wa man giingon dito basidig halwan to. Ngas kang dakuha or pantat ngas kang dakuha. Tilapia ngas kang dakuha, bisa kon sa nga isda. Basta dako.
Mo'y nilamoy siya ha. Kaya wa man sa nituman sa Ginoo, gitawag siya. Oh, gitawag siya, musangyaw sa pulong. Di man siya ganahan ato mga tawanan, ni sibat siya, ni dagan siya. Og sa dihang while ni sibat siya, nagkaroon og chaos ang barko ngayang gisakyan, no? Bangka ngayang gisakyan, og giitsa siya sa dagat o gilamoy siya sa isda. Una na din na igsoon, pag naa kay tawag sa Ginoo, gitawag ka, tapos di ka motuo, lamuyon ka. Oh, lamuyon ka. Kaunon ka. Oh, mura gud siya namatay dito for 3 days. 3 nights and 3 days. Si Jonah nasa ilalom sa whale. Nauna na di ang feeling igsoon pag kanang di ka matuman, sugo sa Ginoo. Lamuyon ka, o feeling nimo mura kag mamatay. No, kapanawag ko Ginoo si Jonah. No? And then next, after he repented, kinaginulsol man siya, he was released and brought revival to the whole city of Nineveh. No? Nahitabo gyud ang plano sa Ginoo, pero niagi sa si Jonah nga gilamoy siya. No? So nakita ninyo ang prejudice igsoon? No? Grabe kay siya kabara. No? Gitawag ka sa Ginoo para luwason to mga tao nga di nimo ganahan. Pero mao nay katuyuan sa Ginoo, pinagi sa imong kinabuhi, pero dili ka gusto, musibat ka, magpalayo ka. No? Mangita og paraan ang Ginoo kay iyang gusto maluwas to mga tawhana, gamiton ka. So lamuyon ka, mabulasot ka, pero ikos na sa Ginoo para maginulsol ka o makamata ka o makatuon ka nga motuman sa Dios. So karon, how to break the barrier of prejudice mo na atong hisgutan. Unsaon na to nga matanggal ng prejudice, no, nga naa ta igsoon, no, in a general perspective. Let's read Romans 12:2 kay mao ni makatabang sa tuwa. No, according to Apostle Paul, don't copy the behavior and customs of this world. What is the behavior and customs of the world? With regards to relationship. You love the people that love you, and you hate the people that hated you. That's the world. Amen? And then, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Prejudice is just in the mind. Na kay prejudice, nana sa imong hunahuna igsoon. No? And then kung kay mauna ang imong orientation hunahuna, then naa kay feelings, unreasonable feelings against people. Masig wala sila naka-offend sa imo, bisag wala sila isala sa imo, di lang ka ganahan silang hitsura, di ka ganahan silang sininaan, di ka ganahan silang style, then makabaton ka og prejudice. No? And so the key there is change your mind about people. No? And that is also the same word as metanoia. No? Changing the mind. You change your mind towards people. Now then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Now if ma-change mo mong nahuna, mabago ni mong nahuna igsoon, makabalo ka nga will di sa Ginoo nga maluwas to mga tawhana. Will di sa Ginoo na imong silingan nga grabe kay kababaan din ha. Hinawayon kayo, libakera, leader sa mga marites. Will din as Ginoo. No? Masabtan nila ni mo igsoon pag matanggal na ang prejudice nga mindsetting. So, how to break the barrier of prejudice? First, recognize that we are all created by God. Una igsoon. I-recognize na kitang tanan binuhat sa Dios. Bisag unsa pa hitsura, bisag unsa pa ang imuhang native language or location, or bisag unsa pa ang upbringing igsuon, we are all created by God. No, kailangan nato na i-recognize to remove prejudice in our mind and in our heart. So basahon nato Acts 17:24-26. Apostle Paul said, He is the God who made the world and everything in it. Since He is Lord of heaven and earth, He doesn't live in man-made temples. Morning time nga, nisuroy si Apostle Paul sa lugar sa mga hintil, ug naa siya nabasa nga mga dagag mga gods and goddesses. Ug naa siya nabasa to the unknown God. No, so mo ni iyang giingon sa ilaha. No, explain niya sa ilaha. No, in verse 25, and human hands can serve His needs, for He has no needs.
He himself gives life and breath to everything, and He satisfies every need. No, according to Apostle Paul, no, ang Dios wala siya'y need. Perfect ang Ginoo. O siya ang ni-satisfy sa need sa tao. No, in verse 26, from one man He created all the nations throughout the whole earth. He decided beforehand when they should rise and fall, and He determined their boundaries. Brothers and sisters, no? Iparo ni Apostle Paul nga, no? Nga ang Dios ngayang gialagaran maoy ni buhat sa tanang butang igsoon. May nibugna sa tanang tao og siya hinungdan kung asa nagpuyo ang mga tao igsoon. Kay most of the time ang prejudice nag-exist na siya panahon pa sa una nga ang mga naa sa bukid maulaw mo atog syudad kay tawagon kag taga-bukid. Kaabot mo ana. No, testing kaabot ko ana. Bukid baya mo ako ang lola bukid baya. So ang mga naa sa bukid pag mobaba sila sa syudad, nasputing jud. Nakasapatos, tapos nakapolo nya, nakapurma kanang sana, nakapominade pa. Oh, hinapay kaayo, mobaba lag bukid, mga milingki lang sa bangkiruhan. Sa una, kay naay mga discrimination ug naay prejudice. Pero according to Apostle Paul, it is God who set the boundaries. It is God who created everyone, and it is God who orchestrated where they should live. Nganong naa ka sa Davao, nganong naa ka sa Pilipinas, ang Ginoo ang nagbuot ni Ana Igsoon. Nganong naay mga tao nagpuyo sa nganong naay mga tao nagpuyo dito somewhere nga layo na jud kayo ang Ginoo ang nagbuot. Nganong naay mga tao nagpuyo sa Africa. Anong naay mga tao nagpuyo dito sa North Pole, South Pole, ang Ginoo ang nagbuot according to Apostle Paul. No. So, what I want you to recognize is that in despite of geographical location and despite of race, orientation, my dear brothers and sisters, they are all created by God. Gimugna sila sa Dios. Mga tao nga di nimo ganahan ang Ginoo say nagmugna sa ilaha. So in that way, it can help you overcome prejudice. Thus to keep, every living person is God's creation. Every living person is God's creation. Second, it is God who is responsible of people's unique race, ethnicity, and geographical location. Na usahay mo, tawag, grabihan ng mga African, no? Tanaw ka, grabe man dyan, luoy man dyan kayo. Oh. Very discriminated, no? Katong panahon pa ni, kato ganing Amazing Grace, katong nag-compose sa Amazing Grace. Kalimot ko sa pangalan. Oh, nga slavery pa sa unang panahon, na manguha silang tao dito sa Africa, tapos dalaon nila sa Europe, ibaligya nila. Oh, grabe kayo, ang tanaw nila sa mga African kay mga animals. Dili sila tao. Oh, grabe ang discrimination. Pero dili ba ya sala sa mga African, na African sila? Di ba yan nila sala? Di nila sala, nga dito sila nagpuyo. No? Based sa pagka-explain ni Apostle Paul, ang Ginoo ba ang nagbuot nga dito sila dapat? So mayon ka, pastor, salamat di ko pastor nga ang pagbuot sa Ginoo diri ko sa Pilipinas gibutang. Oh. Possible. Pasalamat ka sa Ginoo, wa ka gihimong manok. Kay kung gihimo kang manok kada adlaw ginaihaw ang manok. Oh. Daghan ka gikapasalamat sa Ginoo igsoon. No? Pero the point, no? It is God who is responsible of people's unique race, ethnicity, and geographical location. Third, prejudice is a direct insult or offense to God, the Creator. Kung nakay prejudice, nakay discrimination, o nakay discriminate, nakay mga race nga di ka ganahan, daghan man jud. No? Ako, naapil po na ko na, naampuan man ako ng mga badyaw. Di man po maayo ilang gibuhat bitaw kanang diya sa Gmall manglimo sila pag diin mo tagaan luwaan ka. Kasi nakatesting ana diha. Diya ba gawa sa Gmall. Amot nawala naman siguro na ron. Pero natoy time sa una pag di sila tagaan mangluwa sila og tao.
Naman dyan sila yung mga dili maayo nga binuhatan, no? Pero ngalan nga Ginoo di ay nagbugna ana nila. Musang Ginoo di hinungdan nga nganong nahimo na silang badyaw. So, respetuon sad o kailangan iampo sad sila. Kabalo mo, dako akong pasalamat sa 4-piece. Sa Bukana. Kabalo mo nga no? Naay isa ka grupo sa mga badyaw naka-apil igsoon. Palakpakan na tong Ginoo. Yes. Oh. Ug naminaw gyud ang mga badyaw. Wala lang ko nangutanag nakasabot ba sila. Okay, Bisaya man at Tagalog, nga wala takabaloon sa ilang dialect, pero naminaw gyud sila. Seryoso kay sila. Pag mag-joke ko, di gyud sila mga tawa. Kaya ako ading lingawon lagi ni mga tao lagi. Pero pasalamat ko sa Ginoo, lipay kay ko kinaay mga badyaw naka-apil. Kay di na sila amazing kayo igsoon. So mawala ang prejudice if you recognize that we are all created by God. Amen? No, we are all created by God. Second, keep in mind that God's plan of salvation is for all. Ano na? First, binuhat tanan sa Dios. Siya'y hinungdan nganong naay klase-klaseng native languages. Siya nagmugna ni ana. Siya nagmugna sa mga tao sa tibuok kalibutan. No? Pinagi ni ana igsoon, matanggal ato ang prejudice. Ang Ginoo din nagmugna, tapos manghinaway ta sila tungod silang race, hitsura, upbringing, then samarasad nga gisaway nato ang nagmugna nila. Amen? Ikaduha, keep in mind that God's plan of salvation is for all. Dili lang mga Hudiyo. No? Naglisod ba ya ang mga Hudiyo o gets ani igsoon? Kaya abi nila ang kaluwasan para lang sa mga Hudiyo. Mo nang pag maluwas ka sa una, pag motuo ka kang Kristo, ingnon ka sa mga Hudiyo nga kulang pala, kinanglan magpatuli ka. Kaya kung di ka magpatuli, di jud ka maluwas. Mo man na sa una. Mo nang gifight ni Apostle Paul. But the plan of God for salvation is for all. Basahan na to Acts 17:27. The continuation of the verse that we read a while ago. In verse 27, His purpose, nganong gimugna niya ang mga tao sa tibuok kalibutan, lahi-lahig lugar, lahi-lahi og kanang native languages. Unsay purpose niya? Verse 27, His purpose was for the nations to seek after God and perhaps feel their way toward Him and find Him, though He is not far from any one of us. Kayaw ang katuyuan sa Ginoo. Nganong naa siya tao nga gimugna nga naa sa Pilipinas. Nganong naay taga-Africa. Nganong naay taga-Asia, taga-Europe. Nganong giunana pag Ginoo pagmugna igsoon. Kay ang katuyuan day sa Ginoo para ang tao ma-curious og mangita siya sa Dios. Munang ko imong basahon ang history sa matag nation, talang nation sa tibuok kalibutan igsoon nagsugod sila nga ang ilahang forefathers, ang ilahang mga ancestors, they worship gods. Na ay grabing need to seek higher power. Nakabutang, nakaimprinta sa kasing-kasing sa tao, nga naadyo'y somebody nga i-worship, kay naadyo'y somebody nga nagbuhat sa tanan, kay imposible man mabuhat ang tao og kahoy, mga bituon, tanang klase nga makita nato. So nagtuo sila nga naagyo'y Dios, which is maunay purpose sa Dios. His purpose is for the people, for the nations to seek Him, because according to Apostle Paul, He is not far from any one of us. Amen? Og maunay tubag igsoon sa pangutana, how about katong mga tao nga wala pa kaila kay Jesus? Unsaon man to sila kung mamatay sila, asa sila paadto? Heaven or hell? In this context, in this verse, didto igsoon gipadayag sa Ginoo na bisag asa pa ka, gibutang sa Ginoo sa kalibutan, gitagaan ka og desire sa Ginoo nga mangita siya, nga mangita og kamatuoran. Kay that is true. Not all Christians who truly seek the truth. Even Christians, dili tanan nagapangita og kamatuoran. They just want religion but not truth.
No? Dili tanan. Atheists, there are so many atheists, but only few atheists seek the truth. Anong truth yun ba? Kung sa Diyo'y tinuod. And it's the same with the nations. No? It's the same with the nations. So, ang tanang tao sa tibok kalibutan, i-judge sa Ginoo according sa truth nga ilahang nahibaluan. God will judge them. No? So, maunang, niingon si Apostle Paul, though he is not far away from any one of us. Dool ra kayong Ginoo. Munang na yung mga Muslim, wala sila walihi sa gospel, wala sila kadungog, walay missionary, walay preacher. Ang ilang gipangita, oh Allah, reveal to me, oh Allah, reveal to me. And then ni-reveal si Jesus. Ngano man na? Oh. Daghag story, daghag testimony, even mga Hudiyo, wala sila kaila kay Jesus, wala sila nawalihan sa gospel, pero sa dihang gisik nila ang Dios, ni-appear man si Jesus sa ilaha. So tama ang Biblia, igsoon. God is not far from us. Amen? Mo lang naay ni-evangelize sa imo ha, naay ni-invite sa imo ha, dako kag pasalamat sa Ginoo, igsoon. Kay dili tanang tao na pribilehiyo nga ma-evangelize, nga ma-invite sa church. Dili tanan. No? And that's why you thank God. And because through their lives, you know the Lord. Now in 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 4, niingon si Apostle Paul, I urge you first of all to pray for all people, the people that you love and the people that you hate. All people. Ask God to help them, intercede on their behalf, and give thanks for them. No, in verse 2, pray this way for kings and all who are in authority. Nag-ampo batas sa mga politician? Mga Kristohanon? Di taganan mo ampo kay grabing corruption, no? Tanaw na to sa mga politician, puro corrupt. Dili baya tanan corrupt. Nalay isa. No? Not all. Di baya tanan corrupt. So i-pray nimo, no? Pero dili giingon man gud nga ampo daw ang mga kings who are in authority. No? So that we can live peaceful and quiet lives marked by godliness and dignity. This is good and pleases God our Savior, who wants everyone to be saved and to understand the truth. According to that verse, God wants everyone to be saved. All of them. Gusto sa Ginoo maluwas. Thoughts to keep. God is very intentional in creating the nations. Walay aksidente. Gimugna tanan sa Ginoo ang tanang nation, tanang languages, natives, ethnic groups. Second, His purpose is to make all the nations seek Him. Muna'y purpose sa Ginoo nga ang tibuok kalibutan mangita sa iya. Katulo, it is God's will to save everyone. Will sa Ginoo nga maluwas ang tanang tao igsoon. No? So the third point, this is the last point on how to break the barrier. First, we recognize that we are all created by God. Second, we keep in mind that God's plan of salvation is for all. Tanan gusto luwason sa Ginoo, tanan binuhat sa Ginoo. Ikatulo, remember that Jesus is the Savior of the world. Jesus is the Savior of the world. Yes, it's true. Jesus is your personal Savior, right? Lord, you are my personal Savior. But take note, He is not just your personal Savior, He is the Savior of the world. Amen? He is the Savior of the world. In 1 John 4:14 to 15, gingon din Higson, Apostle John said, furthermore, we have seen with our own eyes and now testify that the Father sent His Son to be the Savior of the world. Savior of the world. All who declare that Jesus is the Son of God have God living in them, and they live in God. And that is regardless of their upbringings or regardless of their orientation. No? Jesus is the Savior of the world. Luwason sa Ginoo ang mga Bisaya, luwason po sa Ginoo ang mga Manobo, luwason sa Ginoo ang mga Muslim, luwason sa Ginoo ang mga Buddhist, tanang klase nga tao luwason sa Ginoo. No, in John 4:39 to 42, ingon din many Samaritans from the village believed in Jesus because the woman had said, He told me everything I ever did. When they came out to see Him, they begged Him to stay in their village. So He stayed for 2 days.
long enough for many more to hear his message and believe. In verse 42, then they said to the woman, now we believe not just because of what you told us, but because we have heard him ourselves. Now we know that he is indeed the Savior of the world. Gikan na sa baba sa mga tao nga gidiscriminate, nga gibawalan sa mga Hudiyo, nga gitawag nga mga demon possessed, nga gitawag nga mga hugaw, nga gitawag nga dili worthy, nga musimba, mudayig sa buhi nga Dios. Sa dihang nibisita si Kristo sa ilaha, intentionally, and then sa diyang napadayag ang pulong sa Dios, ang mga tao igsoon nito kang Kristo. O nag-conclude sila nga siya gyuday ang manluluwas sa tibuok kalibutan. Apil ang mga tao nga very discriminated, same with the Samaritan people. Thoughts to keep. Jesus is not just our personal Savior. No, naadyo na. No, nga si Kristo dili lang ato ang personal nga manluluwas. No? His saving power can pass through different cultures and peoples. No, ang kaluwasan sa Ginoo, mulusot na siya igsoon. Bisag unsa pay orientation, native languages, mulusot. Daghan na kayong translation ang Biblia karon igsoon. No, gina-translate ang Bible with many languages for the purpose to save, to preach and save more people, unreached people in our time. Third, in the eyes of the Savior, every person is worth saving for. Every person is worth saving for. So prejudice has no room in the kingdom of God. Amen? Now, practical advice in reaching out the people that you don't like. Practical lang. Number 1, be a diligent intercessor for them. Yan po sila igsoon, testing eh. Yan po. Nakay prejudice sa mga dato. Oh, yan po ang mga dato. Yapin lang si mga prayer list. Nakay prejudice sa mga mandaya, manubo, badyaw. Yan po sila igsoon. And the more you pray for them, the more you will love them. Amen? Be a diligent intercessor. I-pray to mga tao nga di pa jud nimo kaya himamaton, no? Kay nakay prejudice sa ilaha, pero i-pray nimo na igsoon, you will learn to love them. Next, be intentional in your approach. Same with Jesus. Kabalo si Jesus nga bawal sa mga Hudiyo mogunit og baso sa mga Samaritan. Pero unsa iyang gingon sa Samaritan? Give me a drink. Intentional kayo. Kaingon ko ng Samaritan, you are a Jew and I am a Samaritan. Why can you ask me for a drink? Kabalo ang Samaritan, kabalo ang mga Hudiyo, pero unsa iyang gibuhat ni Kristo? Tagay kog tubig bi. Nga una ni Kristo mo react ni ron. Kay tubig bi. Oh. Diba? Very intentional. So kita igsoon, intentional po ta. Amen? No? Nga, i-reach out na to ang mga tao nga di na to ganahan. Mangayo po kag tubig. Ayo, sad lahi, asad uy. Oh, pwede ikaw muhatag. Oh. Katulo, be sensitive to the leading of the Spirit. You know, the leading of the flesh, you will follow your emotion. You don't like people. You don't like those people. No. I don't like them. Di ko ganahan mo sulod silang teritoryo. I don't like them. That's the flesh. But if you ask the Spirit, mo na experience ni Apostle Peter in Acts chapter 10. Di siya ganahan sa idea nga mosulod siya balay sa usa ka hintil, pero gipadaygan siya sa balang espiritu og niadto siya og wa gyud siya ni object, kabalo siya mao nay katuyuan sa Ginoo. So ni follow siya og na break ang prejudice ni Apostle Peter. So be sensitive to the leading of the Spirit. If pa-feel nimo na di ka ganahan, that's not of the Spirit. But the Spirit will tell you something that you don't like, and the Spirit will move you to do for the glory of God. Word to remember, if you want to move with God, the Creator and the Savior of the world, you must remove the border of prejudice that separates you from the people that He wanted to be saved. Do it, and you will be blessed beyond measure. Let us all stand.